Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ngumiti pa rin tayo kahit ang init-init ng panahon at pawis-pawis ang katawan, ang mukha sa init talaga. At kahit magsuklay ngayon, parang ako, kasi kulot ang buhok ko kaya kahit na magsuklay ako, no, konting hangin. Kaya kung napansin niyo maikli lagi ang buhok ko. Pag-uusapan natin yung pagkukwentuhan natin yung backyard poultry farm na walang amoy. Minsan, finiture ko na, 2 beses actually yun eh. Yung finiture ko na dito noon sa channel ko. Dati native chicken lang ang alaga niya. Ngayon, meron na siyang mga Rhode Island Red. At noon kasing una, bali 15 heads yung binili niya. Parang limang rooster and then 10 hens yata yung binili niya noon. Pero nakapagparami siya at nakakapagbenta siya sa iba't ibang may mga pinupuntahan siya. Kasi magagandang bulas yung mga yung mga alaga niya. Tapos na engganyo ako na mag-try dun sa Rhode Island Red. Isip ko na i-confine sila. Okay lang naman pala, 'di ba? So hindi na tayo magtatagal, no. Puntahan na natin yung backyard poultry farm na 'yon. At ipapakita ko sa inyo kung gaano na karami yung na-produce niya na Rhode Island Red ngayon. Kasi from dati 10 hens yung nangingitlog, ngayon nadagdagan na yata. Tapos meron pa siyang mga kiti. Aside from yung mga nabenta niya na siyempre. So talaga nagbebenta sila. Pero ang kagaya ng sinabi ko nga, yung binili ko na mga 6 chicks, 6 chicks lang yung trinay ko kasi 200 pesos per head. Hindi ko pa alam noon kung alin doon yung mga lalaki at babae. Kasi 1 week pa lang, so hindi mo mahahalata. Unless na gagawin mo yung kagaya ng ginagawa ng iba na ilalaylay yung paa, mga ganyan. So hindi ko na pinakialaman yun. So ang ginawa ko lang noon ay pulot ako ng pulot. So nung lumaki, nakita ko may mga rooster na mas marami pa kaysa sa babae. Pero nagawan ko ng paraan na bumili ako ng ready to lay sa kanila pa rin at kabatch pa rin ng mga kiti na binili ko. So kaya nakapagdagdag ako. So ang dati noon dun sa out of 6 4 yung rooster niya. Tapos 2 lang babae. Tapos bumili na ako, dinagdagan ko na hanggang naging 8 na magkakapatid yan, magkakabatch ang mga yan. Pero may mga ready to lay pa siya doon, pero hindi ko naman na gustong dagdagan yung nasa kulungan na yan ng ibang age kasi mahirap ang management mo pagka magkakaibang age ang magkakasama sa iisang pen. So iba yung pagkain, iba yung yung requirement, iba yung sukat ng pagkain ng mga mas bata kaysa dun sa mga mas older na nangingitlog na. Kaya hindi pwedeng magsama yung mga different ages, no? Mixed ages. Kaya tara. Saglit lang, mga 5 minutes lang yon, nandun na tayo. So, nandito na tayo, papasok na tayo doon sa mismong poultry niya. Pero alam niyo itong poultry na to, simple lang. Simple lang din ang bahay nila. Makikita niyo mga maliit lang na mga yung out of bamboo. Tsaka yung net, yung palibot niya, yung ibang yung isang bahay niya. So nandito na tayo sa mismong poultry nila at makikita nyo ito na yung mga na-produce nila na mga layer nila na RIR. Kung dati noon ay 10 lang na hens, ngayon naman nadagdagan. Siguro mahigit na to kasi yung iba nakalabas daw, sabi, naka free range daw. Pero itong mga nangingitlog, sila lang yung mga nandito, hindi pinapalabas. Nandito lang sila sa kulungan nila. At saka ngayong umaga kasi, magtatanghali na, ito yung time na marami nang nangingitlog. Kaya nandyan sila. Tapos, actually may, yung iba may mga mas bata. Mga mas bata na mga layer na dyan. Tapos, doon sa isang pen, puro naman mga rooster. Pinaghalo-halo na nila yung mga rooster nila doon. Yung
yung benta nilang ano, yung bili ko noon ng ano ng ready to lay, ano 750 ang benta nila no, pero pinatawaran nila ako. Ginawang 700. Tapos nung sunod ulit na bumili ako, ginawang ano na lang 650. Pero talaga ang benta nila 750. Tapos yung ang sabi niya sa akin ha, ang kwento niya sa akin, meron daw bumili sa kanya, yung laying na ang pinili. Talagang pinilit niyang ano, bumili ng laying na niya. Kaya yung laying hen na, 900 daw ang bili ng tao sa kanya. Tapos, 'di ba bumili din ako ng itlog ng ano noon, ng RIR. Tapos nitong huli, bumili din ulit ako. Nung una, bumili ako ng kalahating tray lang. Pero ang benta nila ng isang tray na ano, itlog, 800. So, bali parang 26 pesos mahigit yung isang itlog. Pero ngayon, ang bili ko na lang dun sa 6 na ipinalimlim ko dun sa native chicken ko. Ano lang, 26 lang talaga. 26 pesos. So, tapos yung kiti nila, yung 1 week, ano, 200 pesos per head. Yung, ang sabi nila, pagka daw tatlo, yung isang ano, tandang tsaka dalawang hen, ay dalawang ready to lay, 2.5 daw. Parang yung bili din nila noon. Kasi nung bumili sila, sa Isabela sila bumili eh. So, nung bumili sila, ano, yung isang tandang at saka dalawang ready to lay, 2,500 yung pares na yon. So, parang bumili sila ng 5 pairs na tigta-tatlo. Ganun yun. So, ngayon, ayan na yung ano niya, yun na yung result na ano niya. Isang taon, parang 1 year sila nakapagparami. Pero, dahil ganyan na lang ang bilang ng mga yan kasi nga, may bumibili at may bumibili. So, hindi syempre limited lang din yung area nila. So hindi sila pwedeng magparami ng napakarami. Yun. At ang isa pa, noon, nakikita ko lang ano nila ano, so nakakatuwa din tong backyard poultry farm na to eh. Dati, wala silang Peking duck. Yung patong native lang na paisa-isa yata yun no. Parang may nakikita lang akong tatlo nun. Tapos ngayon alam niyo ba, eto na may project nila sa ano, nag-project sila ng Peking duck. Itlog din yan na pinalimliman nila sa native chicken. Tapos, naparami nila yung 10 itlog, naparami na nilang ganyan. Tapos may mga kiti pa. Nakakatuwa din kasi ito yung, kaya ko lang ipinapakita to sa inyo. Kasi nga, di ba, huwag mawalan ng pag-asa. Di ba? Pagka wala kang puhunan na malaki, pwede kang mag-start sa maliit. Unti-unti magparami ka, mabagal nga lang ang ano, 'di ba? Mabagal nga lang ang income. Hindi kagaya ng ano, pagka meron ka ng ano, meron kang puhunan talaga na pambili mo ng mga maraming ready to lay or maraming kiti na palalakihin mo, yung ready to lay kasi kikita ka kaagad, 'di ba? Pagka kiti muna, di parang ako, nag-start ako sa kiti. Medyo mabagal talaga ang pasok ng ano, 'di ba? Hindi ka masyadong kikita pagka ganon. At saka kaunti lang. So yun ang nakita ko dun sa project ko na yung 'di ba, yung trial project ko. Yun. So, sila naman hinay-hinay lang, ganun din. Pero kikita mo na may improvement yung poultry farm nila. Hindi lang sila nagsasawa. At maganda yung napoproduce nila. So, ako naman, pinapatronize ko na rin kasi nga, diba, bumili na ako sa kanila ng kiti, bumili ako ng ready to lay, tapos kanina tinatanong ko, pwede bang bumili ako ng layer muna? Natatawa siya. Oo. Kasi nga, diba, pagka gusto mong magparami, re-remedyohan mo talagang makapagparami ka. Kasi, ano pala ngayon, nagpipisa pa lang yung yung native chicken ko, yung pinapisa kong ano, yung mga itlog ng RIR ko bago pa na heat stroke yung ano ko, yung tandang ko. Na heat stroke kasi yung tandang ko, kaya sayang naman no. Pero kiti pa lang yun. So mag-uumpisa na naman ako ng 4 na buwan, 16 weeks bago ako makapagpaitlog ulit ako no. Kaya sila naman, ganun din ang ginawa nila. Sinagaan din nila. So from 10 hens to yung dumami na, nakakapagbenta siya. May mga taga-baryo na bumibili, mga taga-ibang bayan na bumibili, ganyan. So, at least,
So kung uumpisahan mo ang project mo, kasi ang maganda kasi sa sa free range ng mga manok, no. O kaya specifically itong Rhode Island Red. Pwede kang mag-umpisa kasi sa maliit lang eh. Kasi sa mga puti, talagang kailangan mag-start ka sa ilang bilang, no, yung ilang population naman para ka kumita. Ito naman, itong Rhode Island Red, eh, kahit medyo mas mahal ang presyo ng kiti, mas mahal ang presyo ng, yung bentahan, ibig kong sabihin, no. Pero, at least mas kokonti muna yung magiging puhunan mo. Ikaw na lang magpaparami, di ba? O di, pagdating ng marami na sila, laying na sila, o di ba? Itlog araw-araw. Kung gusto mo naman na mag-breed ka, edi kiti. Ganon. So, ito lang. Hanggang dito na lang muna. Pinakita ko lang sa inyo para at least malay mo, may ma-encourage na mag-alaga pa rin ng Rhode Island Red, di ba? O, madaling alagaan ang Rhode Island Red. Para sa akin ha, madali lang. Kasi hindi pa naman nagkakasakit yung mga manok ko na as in. So, yun, hanggang dito na lang. Sana, at saka alam nyo, may na-produce silang yung crossbreed ng native chicken niya at saka yung RIR. Ito ang ganda, no, di ba? So yun, hanggang dito na lang. Sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-hit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At sana healthy tayong lahat. Ngayong ang init-init ng panahon, sana pagpalain tayong lahat.